Hapon ng mga kaibigan, hinahabol po natin ng ng ulan kasi parang mayroong nagbabadyang masamang panahon. Ito mga kaibigan. Ikinabit na po namin lima sa loob ng isang oras at kalahati. Itong anim na poste mga kaibigan. Hindi na to bilang tong paralya sa baba. At ngayon itong naka-combine na kulom dito, bali tatlong papasok na kulom dito mga kaibigan. Ito. Yan. Puro mga 16 mm yung mga rebars diyan sa pinaka-mating natin. So, at ito, habulin na lang po namin ito mamaya dahil medyo kakapusin tayo sa oras, pero bukas may kakabit pa namin isang poste at saka isang mating. So yun, medyo pahirapan yung namin dito pag install ng mga ganitong mga bakal, gawa ng kanina maulan mga kaibigan. Yan. Foreman, ano na namang masasabi mo dyan sa pag-install yung bakal, Foreman? Ito yung po namin. Yan, 6 na 16 mm yung pumasok diyan sa namin. Ito sa combine footing natin kasi malaki naman po ito. Bali tatlong poste yung ipapasok natin dito. So, naulan na naman mga kaibigan. Maulan nun. Alas 2:27 naulan. So what's up at magandang hapon mga kaibigan. Sa Buhay Construction pa rin tayo mga kaibigan. Ngayon po, na-remove na po namin lahat nung formox dito sa pedestal. Itong pedestal na tatlo mga kaibigan. Dito. Yan, yung dalawa po na yan. Tanggal na po natin yung formox niyan. At ngayon nakapag-backfill na rin tayo paunti-unti. Kasi yung tatlong kulom dito sa harap. So on process na yung paghukay natin dito sa tatlong kulom. Ay. Maling forma namin. Ito yung mga malakas kumain ng malunggay, yung mga katropa ko nakahiga pa. Ito yung sinasabi ko guys sa inyo yung tatlong kulom na ihabol natin sana sa mga Sabado mabuhusan natin. Ito guys, pinahuli po namin to kaibigan, ito at yung sa gitna at saka yung katabi pinahuli ko po yan kasi ito muna inuna ko mapormahan at mabuhusan. Ito po guys, isum ko yan po, pinurmahan po namin yan kanina umaga para mabuhasan yung lupa dito sa tatlong poste. Bali apat pa pala yan dyan dahil mayroon pang katabi na sa dulo. So yun, bali 14 poste po to mga kaibigan, 14 po. At ito wala po tayong CHB na rito sa natin sa sukalo. Yan, mapapansin nyo mga kaibigan, nakabukas itong nasa pedestal. Yan, nakabukas yan, gawa ng i-hanger natin yung bakal sa natin sa floor tie beam. Yan, binuksan ko po yan, pero andun lahat yung mga elevation po yan, o tawag natin puntos. Yan, lahat po yan may mga puntos. Ito guys, puntos po to guys, itong masking tip. Yan, puntos po yan. Yan. At ito po yung continuation ng video mga kasama. At hindi pa rin natin pinagtatanggal itong mga natin, itong mga reference. Ito po guys, o tawag sa center column liner. Yan po guys yung mga tansi na nakahambalang dyan, pa-cross. Hindi pa rin natin pwedeng tanggalin dyan, gawa nga hindi pa tayo tapos doon sa dulo. Pag natapos na tayo dyan, baka makapagtayo na tayo ng
ah, starting kulong po natin. So pwede natin i-remove lahat ng mga butterboard. Ating butterboard, hindi mo na makita rito yung iba. Pero iba nakikita naman doon. So yun, bukas nagpa-deliver tayo ng gamit ngayon para bukas i-fabricate natin yung dalawang poste lang muna yung unahin natin. Ipapahuli ko lang muna yung dalawa kasi yung engineer baka magkaroon pa ng advice o abiso kung anong dapat gawin para sa dalawang posting nakatabi. At bukas guys, ito papaporma ko na to bukas yung tatlo, yung isa yan, papaporma ko na bukas yan. At ito yung diskarte sa pagporma dito mga kasama. Ito lang po yung pagporma yan. Ayan po, napakasimple lang po yung pagporma yan. At kung ikaw ay interesado sa buhay construction mga kaibigan, inaanyayaan ko kayo na subscribe nyo at i-follow nyo yung yung page ko na Ravel's Heart o sa Stoneworks TV yan, para sa ganun may mapupulot po kayong aral. At kung ito'y nakakatulong sa inyo, so panoorin nyo lang po yung video mga kasama. Ito po mga kaibigan, first step po sa pagbubuo po natin ng finish floor line. Ito po yung finish floor line po natin mga kaibigan. Ito tinuturo ko. Yan. May 5 cm po tayo na preparation para sa tiles. At ito po yung finish buhos po natin sa flooring. Ito po. Yan. At yung floor tie beam natin, 30 po yan. Ito po yung 30. Yan. At tinuturo ko sa baba yung may tape. Yan. At yung paliwanag ko po sa inyo mga kaibigan, itong finish floor line mga kaibigan. Ito po natin yung kinuha sa kalsada. Ito po natin kinuha yan sa kalsada. Yan. Yan. 0.60 po yung ginawa natin dyan. Ngayon, naghahabol po tayo ng oras mga kaibigan. Itong ilang araw na bakbaka namin, malakas talaga ulan dito sa part ng Montalban. So ito hinabol po namin na mabuhusan. Yan, itong naka-combine. Para kako itong lupa, hindi po tayo magkaroon ng problema pag ito ay bumardown. Pag halimbawa na ito ay naibuhusan po namin. So okay na po, nabuhusan po na namin yan. Yan. At ito, nakabuhos na rin po tayo ng pedestal natin. Yan. Starter column po natin. Yan. Puro may mabuhos na po yan. At ito po, may mabuhos na po yan. Poste namin. Yan. Nakabuhos pa yung poste namin. Yan. Ito lang yung sistema ng pagporma namin. Kasi pedestal lang naman. Yan. At ito guys, kaya hindi namin ito tinatanggal yung itong mga reference liner column natin mga kaibigan, para ito po yung selby na makukuha natin yung perfect na layout dyan sa poste, yung laking poste natin 20 by 40. So yun, sana gumanda na yung panahon ngayon. Ay maganda na yung panahon ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung natin, yung panahon natin mga kaibigan. Araw ng ngayon Huwebes, so alas 8 pa naman yung pasok ng mga katropa natin. Alas 12, alauna hanggang alas 5. At ngayon guys, magpapatambak ako ngayon. Pag natanggal na to, pwede ko na lang mapuno to. Pupunin na to mga kaibigan. Ito, pag natanggal din to, pwede ko tatambak yung mga lupa na kukunin natin doon. Dito guys, itong harap ng lupa na yan, papakuha ko po yan. Kasi magpapahukay na ako rito may 3 poste pa tayo rito. At isa rito sa 2.7. Bali 4 na poste magkalihira yan dyan. So at kung ikaw ay bago pa lang sa sa channel ko, paki-subscribe na lang po yung YouTube channel ko, Stoneworks TV. At pwede niyo pong tingnan yung natin, yung kabuang video dyan sa sa FB page ko, Ravel's Heart. So what's up at magandang hapon mga kaibigan, sa construction. So ito na yung progress nung ginawa nating layout nung nakarang araw. So pasensya na po kayo mga kaibigan dahil hindi ko po ito na i-detalye ng maigi, gawa ng naghahabulan kami ng oras kasi dito sa part ng Manila malakas po yung ulan. So pasensya na at hindi ko na i-detalye ng maigi mga kasama.
So ganun pa rin yung ano natin, itong layout natin mga kaibigan. Magsisimula pa rin po tayo rito sa ano, rito sa reference liner column po natin mga kasama. So ayun, itong ano, itong tansi po mga kaibigan. So naka-reference naka-reference po to siya sa ano, sa offset ng ano natin, bakal mga kaibigan. So doon sa detalye ng structural po natin mga kaibigan, yung laki po ng column natin is 20 by 40. So yun, at yung pinagawa kong stirrup is 15 by 30 mga kasama. So iyon, dito mga kasama, nag-offset lang po ako ng 2 cm dito sa tagiliran. Lahat ng column po natin na nakapahaba. So offset po ako ng 2 cm diyan. May covering pa akong 2 cm diyan mga kasama. So pagdating dito sa may dito sa may dito mga kasama dito 2 cm po yung offset ko rito mga kasama rito. At pagdating po rito sa may dito sa may may medyo palapad. So 5 cm po yung offset ko diyan. So yun mga kasama, at ito ay itong area mga kasama, mamula dyan sa may natin, sa may puntos po natin yan, at dito po sa may sa may tanse is 3 meters po yan mga kasama. Yan 3 meters yan, at ito 3 meters din po yan. Yan 3 meters din po yan. So lahat po nung column natin o poste, so dapat po make sure po natin mailagay po natin lahat sa tuntunado mga kasama. Lahat po yan talaga tuntunado po mga kasama. Yan. At ito nabuhusan pa rin po natin sa pamamagitan po ng katropa po natin. Yan, lahat po na yung mga buhos na po yun. Yan. At itong combined column, hindi po natin yan pinabuhusan, gawang naubusan po tayong semento, at yun, okay na po yun, pinabuhusan po natin yung isang column. So ngayon itong araw mga kasama, gumamit po tayo ng pamorma na pinuhulik. Ito na po yung progress ng pagporma namin sa pinuhulik mga kasama. So, ito po yon. Dito po itong starter column natin yan, at nagpapabuhos po ako ng hanggang pedestal lang. Ito po yung pedestal na taas nung buhos natin, kasi dito na po upo yung natin, yung pinaka floor tie beam na 30. So yun, at mapapansin nyo 20 by 40 po yung formang ginamit natin dito mga kasama. At bukas pag natanggal natin po natin mga kaibigan, lilipat po natin doon sa ibang column, at ganun din yung libilasyon ng natin pedestal, bali libilado rin po yan, kasi itong mga level itatapon po natin yan bawat isa doon sa poste mga kaibigan. So yun, at sa mga kasama ko sa construction, so abangan nyo lang po at sundan nyo pong video, at kung maaari paki-subscribe na lang po yung YouTube channel ko, Stoneworks TV. Ay, andito pala si di ba yung kaibigan ko na karpintero dito, finishing carpenter po yan, si Mang Rome. So galing pa po sila ng Nueva Ecija. So yun mga kasama, at kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe na lang po ng YouTube channel ko, Stoneworks TV mga kasama. So ito na kaibigan yung ito yung process mga kaibigan na natin, pagsisitol po natin ang poste, kagaya na ito mga kaibigan yan. Ayan, yung inuulugan ni Foreman, ito po yung reference natin na tansi na mga galing ron, tagusan doon sa likod. Yan, tagusan po yun mga kaibigan. Yan.
Baliktarin yung ano, yung hook, baliktarin. Sa taas yung hook. Foreman, pasuyo na lang ako, Foreman. Palagay na lang ano dito. Bakal natin na ano, na kahit 10 mm lang. Eh ano dito. Gagawin natin butterboard dito. Dito. Tusok muna tayo rito. Lagay tayo ng butterboard. So shout out dyan sa mga ano, sa mga katropa kong ano, construction worker. At kami na rito sa ano, sa bansa ng Arabiano, nakikipaglaban na naman sa ulan, no, mga katropa ko. Ayun, naglalaglag kami ng ano, nung paralya namin sa ano, sa pundasyon. Ayun, makikita nyo, lumalaban yung mga katropa natin, no. Ayun. Kung mo isasagi sa ano, mapupuno ng lupa yung ano. Iangat, iangat. Yun oh. Sandali, sandali. Bitawan ko sa akin. Oo. Bitawan mo lang, bitawan mo, bitawan mo. Hindi naman niya kumakayo. Tama. Kaya kung mayroong mga ano, mga nalalaglag ng mga ano, mga lupa at maglalagay na tayo ng bakal na pangmating natin, iwasan natin na dumikit yung bakal natin sa lupa kasi magkakaroon yan ng ano sa bandang huli. Panalo ako kami. Panalo ako dun sa laro. 20 million pero. 20 million? Oo. Test out mo na oh. 20 million. Oo, pakatingin mo kami na kahit kahapon. First step mga kakasama sa pag layout po natin ng tinatawag natin na property line. So yung muho na nakikita natin diyan. So nagpasentro po tayo ng. So magandang hapon no, mga kaibigan. Patuloy po tayo sa ano, sa Buhay Construction.
on progress pa rin yun po yung ano, yung paghuhukay natin ng ano, ng pundasyon natin. So ayun, apat yung naghuhukay rito. At yung dalawa na yan, pinapapaayos ko yung daanan ng ano natin, yung tansi doon sa may reference natin na tatawid doon sa kabila. At ito, ipapatanggal ko tong lupa na to para makatawid din yung tansi natin doon sa kabila at doon sa may dulo. Yung lupa ron sa ano, sa dulo, hindi ko pa ipapatanggal yan. Baling gagawin ko lang po dyan, kasi bukas magpapana ako, magpapalagay na ako ng butterboard dyan na bakal para hindi na magalaw yung ano, lupa ron, kasi marami pang trabaho pag pinatanggal natin yan. Then hulugan na lang ng hulugan na lang yung ano ron. Ayun o. Yung kulay puti na sa pader, hulugan na po natin yan. At doon na tayo kukuha ng sukat papunta rito, mga kaibigan. Yan. At ganun pa rin. Kapagawa pa tayo ng ano, ng stiro para sa ano, para sa kulum. Yan si Foreman Romy yan, yung nagbe-bend naman natin. Stirrup natin. Yan. Foreman Romy, anong masasabi mo dyan sa pagbabali mo dyan? Sakit na aking daliri. Oo, masakit na yung daliri ni Foreman Romy. Ayan. At ito po yung natapos natin kanina. Itong ilang araw. Ito. Itong ano natin, parilya o mapang natin mga kaibigan. Yan. Bali 130 po yung ano niyan, yung sukat. Kasi yung ano natin, yung hukay natin doon, bali 140. So 130 po yan. Yan. Ito po yung mga bakal na dumating kanina. Yan. Ito po yung mga natapos natin. At ito, ano po na natin yan, tatapusin po natin yan, kukumpletuhin po natin yan. Yan. Ito po yung ano, ito po yung laki ng ano natin, poste natin. Yung pinaka main bar natin mga kaibigan, ano. Yan. 15 by 30 po yan. Yan. At nandun pa yung iba, nandun. Yan. Parang si Lidman lang yung nakikita ko masipag rito. Anong Lidman? Parang ikaw lang nakikita kong masipag rito. Ayun po yung mga nagawa namin, ano. Yan. Siyempre mga kaibigan, yung stiro po anilyo natin naka 36 degrees po yan. Yan. Laging requirement siya pagdating ng structural ng mga kaibigan. Yan. At ito sa spacing natin, yan, may mga marking yan. 5-5 yan at 5 chest. Yan. 6 na yatang 15 yan dito. Tapos binuksan ko to rito kasi dito dadaan yung ano natin, floor tie beam. At ito 20 na yan. Rest na po yan mga kaibigan. Rest na po dito kasi sasalubong ini dito. Sasalubong 2.7. So yun. At ito yung masipag rin na si Manang Inday. Ito, Manang Inday. Manang Inday, shout out. Nandito kami, papakainit. Oh, andito rin siya nagpapakainit. Taga-Nueva Ecija po yan mga kaibigan. Nag-awi rito sa bandang silangan, lumalaban sa pulang lupa. Itong mga tie wire yung pinapuputol natin para itali doon sa ginagawa nating ano, bakal sa poste. Itong si Benjo. Benjo, kompleto na ba yung ano natin? Yung BT5? Kulang po po ng ano yun, dalawa. Sige. Kukunin ko lang to. Sige lang. Okay yan. Parang wala ito sa mood nga si Foreman. Parang wala ito sa mood si Foreman. Tingnan si Foreman. Pero mamaya pag makapagkape kami ni Foreman, mabilis na naman yan. Mamaya. Magkakape kami mamaya sigurado. Mamaya mga alas 6, mga ganun. Mga alas 6.
So, kulang pa po to yung ano, itong anilyo namin, kulang pa po to. Kasi sa ano na yan, sa ilang poste yan, yung papasok yan, 448 pieces. Hindi ko pa nabilang yung ano, yung bakal sa floor tie beam. I mean yung anilyo. Pero kakaunti lang yan. So yun, tinatambakan na yung bahay ni ano, ni Bejo. Pinagtatambakan na ng lupa rito. Ito po guys, kasi hirap kami gumalaw. Yan. Hindi kami makapaghukay rito kasi meron pa ritong ano dito, may 3 poste pa rito mga kaibigan, ano, dito pa sa 2.7. Mula dito mga kaibigan, ito na yung pako dito, meron pa ako dito, ayun na pa ako mga kaibigan. Kaya pa ako mga kaibigan niya. Mumula rito, 2.7 direct. 2.7 po yan dito mga kaibigan. At ito nga yung marking nila. Itong pako na naka sa tanso. Bali 3 poster yan dito mga kaibigan. 3 poster po yan. At ito, pagdating dito, combined yung footing dito. Combined dito yung ano, yung footing natin. Kasi yung poster yung kapasok rito, bali ano rin. 3 pa yung posting kapasok rito. 3. Mula rito sa 3 meters natin, yan po yung 3 meters natin mga kaibigan. Mula dito sa 3 meters natin, yan. 3 pang kulong dito ang papasok mga kaibigan. At kung gusto mong hindi ka mahuli sa ano, sa buhay construction, at kung gusto mo talagang matuto, so i-follow mo lang to ang ano, page ko na Rebel Start o Stoneworks TV o Stoneworks, sa ano ko, sa YT channel ko is Stoneworks TV mga kaibigan. Maraming salamat po. Nandito pa tayo. At kami naman yun lang, 4 pati lang. Halika na lang doon. Yeah. Shout out sa mga katropa ko dito sa project dito sa may ano, sa Rizal. Ongoing pa rin yung ano natin, itong clearing natin. Habang nag-clearing pa tayo mga kaibigan dito para sa isang poste natin dito. Pinapapahukay muna natin yung ano, mga naka-imbak na mga ano, mga lupa diyan. Yan. Ito pinatigil ko muna dito yung sasukal para maka-focus muna tayo rito sa ano. Rito sa kukunin nating lupa. Siyempre nakapagbigay ng anunsyo yung ano natin, pamunuan ng kumpanya. 3 tao yung nilagay ko rito sa reverse para sa ano yan, para sa kulong dito mga kaibigan. At itong si foreman yan, pinapapagawa ko ng spacer para sa ano, para sa footing po natin mga kaibigan. Yun. 150. Hindi pa yari yung ano natin, yung mating natin. Pinapapayari ko muna to. Bali isang bakal nito mga kaibigan, naghahaba po siya ng 6 meters. Bali pinahati po natin ng 4 para wala po tayong scrap na matitira. Divide na lang po natin yung spacing nito ayon dun sa structural.
8 yung naka-indicate doon. So susunod po natin yan, pero bala na yung sukat ito sa gitna. Basta po, pakas kumasya lang po yung 8 pirasong ano natin, bakal. Yan. Dito mga kaibigan, nag-assemble po kami ng ano, nung stirrup sa ano namin dito sa para sa kulong. Dapat hindi muna ito led, sinabay led itong dalawa. Isusuksok na lang para Dalawa? oo, isusuksok na lang yung dalawa. Oo. Para hindi kayo mahirapan kayo niyan. Yun, ito yung lead man natin dito, si Kuya Ray at saka si Kuya Mario. Yun. So yan po. Yun. At ganun pa rin. 16mm pa rin yung ano natin, yung pinaka main bar natin, bali 8 piraso po yan. Yan. At yung lateral ties natin, itong 10mm na ano na panganilyo natin. At yung ano na ito, baka kung mayroong may magtanong, yung spacer ng spacing ng ano natin, itong pinakanilyo natin mga kaibigan. So may mga marking na po yan. Bali 5.5 yan, 5 Gs at saka 15. For the rest 20 na po yan, bali magkasalubong na po yan kaibigan. So yun po. Ito po yan, makita natin. Schedule yan. At nagpagawa po kami guys, kaibigan, ng binder na ano na matibay para may magamit tayong matitino dito sa site mga kaibigan, kasi napaka-importante po to sa pagbe-bend natin ng pinaka main rebars natin mga kasama, lalo na dun sa pag-i-eskwala po natin mga kasama. At syempre papapulwil po natin yan sa pamamagitan nitong shop na ito mga kaibigan. Shout out sa may-ari ng shop. Ipin natin mga kaibigan kung ano mga ginagawa ng mga katropa natin dito. Yan. Halos tapos na po yung ibang mga butas mga kaibigan. Ito, tapos na rin ito. Tapos na rin yan. Yun, saka yun at saka yun. Tapos na rin yung bala. Ito na lang yung dalawang may pinapapaklearing po tayo. Tapos itong sa gitna. Yun. Dito. Nagpaputol na ako ng para sa stirrup natin. Yan. Ayos sa detalye ng ano, ng structural. Ang laki ng ano natin. Column natin 20 by 40. So nagpaputol tayo ng ano ng bakal. Yung size 10 mm mga kaibigan. 95 yung haba nan. Hindi ko na ito yung mga detalye. Gawa ka, mayroon akong tutorial sa mga nauna kong mga vlogs. Hindi ko na ito detalye mga kaibigan. Ayaw pa na matanggal. Kaya sumabit sa PVC. Yan. Ito laging requirements natin yung naka 36 degrees mga kaibigan. Sundan nyo na lang to. Ganun. Para maiwasan natin yung mga puna ng mga kaibigan natin, lalo na mga architects natin. Yan. Ito yung leadman ko na pagpapabricate ng natin, anilyo natin yan, si Kuya Ray. At patapos na rin itong maghapon mga kaibigan. Yan. Ito si Foreman. Foreman, ano masasabi mo rito sa ginawa mo? Tama ba yan? Kaya check upin mo, hindi ko alam kung accurate to. Ano yung sabi ni Foreman? Tama naman siguro kasi sa base ron sa structural, sa design ng natin, ng mating natin, tinatawag nating parilya. So 140 yung natin, yung laki ng hukay natin. Ito 140 yung natin, yung haba ng bakal, tapos nag-eskwala po tayo ng 5.5. So 130, may covering po tayo na 5. Oh, yun tama yung sinabi niya Foreman. Yan. Matibay talaga yung pagkatali. Yan, eskwalado pa. Makikita nyo mga kaibigan, eskwalado pa yan. Kahit hindi natin lagyan ng bracing, kagaya ng mga nakikita ko sa mga vlogs ng iba, nilagyan nila ng mga bracing. 10mm. Dalawa. Pero ito hindi ko na lalagyan yan. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ilihulog na hindi yan gagalaw pag binuhusan namin. Mga kaibigan. Kainday, shout out!
Yung mga kaibigan natin yan. Hindi nagsasawang mangingialam. Ayan. At dito mga kaibigan, ano yan, combine yung puting natin dito. Yung pundasyon natin, kakakombine yan. Ayan. At kung ikaw, baka gusto mong hindi ka mahuli, mga kaibigan, i-subscribe mo ng YouTube channel Stoneworks TV. At maaari nyong i-share ito para mayroon ka ring karagdagan tungkol sa sa buhay construction ng mga kaibigan. At sa pagtatali nito mga kaibigan, gumagamit po tayo ng tinatawag na steel hook. Yung gawa lang sa sa 10mm na bakal, yan nagkakaroon po siya ng parang kalawit. At meron din tayong mabibili diyan sa sa Shopee. Shopee baka naman Shopee, merong hinihila na automatic. Yan. Ano Foreman? Yung steel hook na steel Teka lang. Ay, paikot-ikot lang. Okay. Yun. Supot naman. Mga kalokohan itong isang mga dalaga na ito ay payong-payong pa. Ayun, may payong pa. Tingnan mo, wala naman sa ayos. Nainitan pa rin. Ito yung leadman namin to si Kuya Ray. Kuya Ray, shoutout ka nga dyan. Mamayain itong natin, itong leadman natin. Ay, seryoso. Yun, ganun pa rin yung schedule. Parehas yung dito. Ito. Pare, pagyari natin dyan, kakali din tayo. Yan. Bali yung buhok ni Mario. Meron pa tayong poster. Ito, 2.7. 2.7. Tabid na dito. Tsaka meron pa rito. Uno. Mahaba yan. Ito po mga kaibigan, ituro ko po sa inyo kung paano gumawa ng natin. Itong tinatawag natin na parilya. Ayon sa nakasaad dun sa sa schedule ng ng structural natin. Yung sukat natin dun sa dun sa plano 140. 140 po yung hukay natin. So 140 rin yung putol ng bakal natin. Pero hindi natin pinutol ng 140, gawa gang yung bakal magkakaroon po ng scrap. Yung lagi yung tandaan natin mga kaibigan Yung 140 yung finish ng natin, hukay natin. So dito 130 lang tayo. Finish natin 130 lang. Yun, 130 lang yung finish natin. Yung matitira niyan, yun yung pinaka-anchorage. Yan. Ayon dun sa plano, 8 yung papasok sa isang mating natin. So bilangin natin mga kaibigan, mula rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po. 8 pong braso yung bakal na pumasok. Both ways po yan mga kaibigan. Itong Foreman ko yung nagtatali ngayon. Yun. At ituturo niya naman sa inyo kung paano magtali ng tinatawag na butterfly. Yun, napakasimple lang yung mga kaibigan. Yan. Yan. Dito na, pwede na mag-buhay dito, Foreman. Dito kaibigan, may konti lang papabawasan sa total. Andito na to Ito bawasan natin to. Ito bawasan natin. Ito, hindi natin mapormahan. Yun lang. Oo, kahit mga 3 pulgadas lang yung bawasin natin. Kasi sandal na yung natin, sandal na yung pinaka-column natin. Yung bakal pala wala pang forma, sandal na. Kaya papabawasan ko lang sa makibigan ko yung Talaga ang kalendaryo ang gupit mo. Foreman, ituturo mo Foreman sa kanila yung yung butterfly na tinatawag. Ituro mo sa kanila kung paano magpaikot niyan. Yan, tingnan nyo mga kaibigan. Yan. Kung sa mga construction worker na nais pang matuto, susundan nyo na lang po yung gawa ni Foreman. Ito yung sertifikado na karpintero ng galing sa Nueva Ecija. Ayan, shout out dyan sa lahat ng mga Nueva Ecija. Ayan yung mga katropa niyan. Yan. Sulit yan. Sulit ng mga pulang lupa na nakikipagdigma yan sa tirik ng araw. Yan.
So mga kakuya-kuy, ano no, good morning sa lahat. Araw ng Martes ngayon. Ito yung episode 2 ng ng ginawa nating excavation dito sa 2 stories na natin residential project dito po sa Mount Alban, Rizal po to mga ka-aplastadas Yan. At ito mga kaibigan, may konti tayong konting adjustment sa sa wide ng hukay natin at continuous pa rin yung progress ng gawa natin mga kaibigan. Yan, pinapadagdagan ko na lang yung isang butas diyon, yung dalawa doon. Okay na yun, kompleto na yung mga accurate na yung mga sukat noon. Yan, at mayroon pa ritong tatapusin at dito na hukay kagaya na ito. Yan. Ito. At saka dito sa kabila, pinapatapos mo natin yan. Yan. Ay yung tinuro ko sa inyo doon sa episode 1 yung dalaga namin Ayun. Yan. Kaway ka na, kaway. Yun ang gusto ko marinig sa iyo. Yun ang natin. Ang katropa natin na nanlalaban sa tirik ng araw. Yan. Dito. Nagpapaputol tayo ng para sa mating po natin yan sa parelya. Bali 140 po yung natin, ang hukay natin. So ito 140 rin yan. Magkakaroon rin siya po ng anchorage na 7 cm mga kaibigan. Yan. At dito, buti nakagawa na tayo ng bindiran dito. Yan. Gumawa tayo ng bindiran. At isa yung forma natin dito, yung nagpuputol ng alambring pantali natin dito sa mating. Yan. At ito yung leadman namin, si Leadman Ray. Yan. Siya yung inatasan ko na magputol ng natin, pamparelya. So, yun. At nagpapasalamat kaya po pala tayo dahil binigyan tayo ng magandang panahon. Maaraw kayo may alas 8 mga kaibigan, nasimulan na po tayo sa pag-duty dito sa ginagawang ginagawang layout dito sa Mount Alban, Rizal. Yan. Ang gagara ng mga bahay ito. Forman, paki-explain nga sa akin, translate mo sa sa Ilocano yung sinabi mo ron kanina na hindi tatakpo yung I-translate mo nga sa sa Ilocano. Mga kabady, ano gabgabura na ta plambang ta. Ano daw? Hulog. Hulog. Oh, plambang sa Tagalog. Plambam. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Yung ano daw ron? Hulog, yung reference natin. Hindi daw tatakpan. Huwag mo raw takpan yung ron. Yung reference sa reforman.